Lumayas ka na! Sigaw nito. Wala ka ng karapatan dito. Ma, anong ginagawa niyo? Teka lang, nasasaktan na ako. Napasigaw si Eileen habang kinakaladkad. Hanggang pababa ng hagdan ng kanilang apartment ay kinakaladkad siya ng biyanan. Ang ibang mga tao ay lumabas ang kanilang mga unit. Noong nasa tapat na sila ng building, agad na naman na nagsilabasa ng mga kapitbahay na naakit sa gulo. Ang iba sa kanila ay nagbubulungan. May ibang naaawa sa kanya, ngunit wala malang nagtangkang tulungan siya. Oh, tingnan niya siya. Sigaw ng biyanan niya. Ang babaeng nagdala ng kahihiyan sa anak ko. Hindi po totoo yun. Umiiyak na sagot ni Eileen. Tagatinda lang ng tofu. Dugtong nito. Isang babaeng mababang uri na akala mo kung sino. Pagmula ngayong araw na to, hindi niyo na makikita ang pagmumukha ng babaeng ito dito. Dahil tinatakwil na namin siya at hinihiwalayan na siya ng anak ko. Wala na siyang karapatan pa dito. At lalong hindi ako papayag na maging parte pa siya ng buhay ng anak ko. Narinig ng buong barangay ang malakas na sigaw ng biyanan. Kung paano siya nito ipahiya at kung paano siyang maliitin. Dahil sa mahirap lamang siya at isa lamang siyang hamak na tagatinda ng tofu. Naramdaman ni Eileen ang bawat matang tumititig sa kanya na may pag-uusisa, may panghuhusga, may awa. Si Marco ay sumunod din sa kanila ngunit tinayaan lang nito ang sariling ina. Hindi man lang ito umimik. Walang pakialam. Parang hindi nito kilala ang babaeng winawasak sa harap nito. At sa sandaling iyon, nang halos hindi niya nakayanin ang kahihiyan, may biglang umalingaw-ngaw na tunog ng makina. Isang itim na luxury car ang huminto sa tapat. Sinunda ng isa pa at ng isa pa. Tatlong mga mamahaling sasakyan ang magkakasunod-sunod na huminto. Napatahimik ang buong paligid. Nagbukas ang pinto ng unang sasakyan. Isang matangkad at eleganteng lalaki ang lumabas. Matapang ang tindig. Malamig ang mga mata. Sinundan nito ng dalawa pang lalaki mula sa iba pang sasakyan. Parehong kasing tindig, kasing pikas at kasing istrikto ng una. Napalingon ang lahat. Maging ang biyanan ni Eileen ay napatigil. What the? Ang mariin na sigaw ng pangatlong lalaki na lumabas mula sa sarili nitong sasakyan. Nang makita ni Eileen ang tatlong lalaking iyon, parang tumigil ang kanyang mundo. Kuya, nanginginig at pabulong niyang sambit. Si Marco ay natulala. Hindi makapaniwala. Dahilan, ang tatlong lalaking iyon ay kilalang kilala nito. Ang makapangyarihan at pinaka-maimpluwensyang tao sa larangan ng negosyo. The Arellianos Triplets. Si Eileen Arellano ay isinilang sa isang mundong hindi kailanman mararanasan ng hirap. Lumaki siya sa mga malapalasyong mansyon. Nag-aral at nagtapos sa pribado at malaking paaralan. Lahat ng pinapangarap ng mga tao ay nasa kanya na. Kilala ang apelidong Arellano sa buong bansa. Kilala silang mga negosyanteng makapangyarihan. May hawak ng mga bangko, hotel, real estate at malalaking kumpanya. Si Eileen ang bunso at nag-iisang babae sa apat na magkakapatid at ang tatlo sa mga kuya niya ay triplets. Protektado siya ng mga ito. Lahat ay handa nilang gawin para sa kanya dahil para sa kanila siya ay ang prinsesa ng kanilang pamilya. Mahal na mahal si Eileen ng magulang at mga kapatid niya. Ang lahat ay handa nilang gawin para sa kanya. Lahat ng gustuhin niya ay nakukuha niya dahil ibinibigay agad iyon sa kanya ng magulang niya. At kung ayaw naman ng parents niya, laging to the rescue ang kuya niya. Isang sabi niya lang, nasa harap niya na agad. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay siyang pinili na hindi kailanman kayang ibigay ng kayamanan. Ang pag-ibig. At ang pag-ibig na iyon ay si Marco. Isang simpleng lalaki. Middle class. May maliit na kumpanya na pinipilit palaguin. Ang kumpanya na mula pa sa ama nito. Masipag, ambisyoso, at mabait.
Iyon ang nakita ni Aileen sa kay Marco kaya ni ito minahal. Hindi niya kailanman sinabi kay Marco kung sino talaga siya. Hindi nito alam na ang babaeng minahal nito ay nagmumula sa isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Para kay Marco, si Aileen ay isang tahimik na babae na nagtitinda ng tofu sa maliit na palengke, na marunong mangarap at magmahal. Ngunit nang nalaman ng pamilya Arellano ang tungkol kay Marco, ay para bang gumuho ang mundo ni Aileen. Hindi nila matanggap ang relasyon niya dito. Ginagamit ka lang niya. Malamig na sabi ng isa sa mga kuya niya. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag nalaman niya kung sino ka, mag-iiba ang trato niya sa'yo. Dagdag ng isa pa. At kahit hindi niya alam ngayon, darating din ang araw na malalaman niya. At sa oras na yon, sisiguraduhin niya hindi ka na makakawala kasi gagamitin ka lang niya. Maging ang mga magulang niya ay mariing tumututol sa relasyon nila ni Marco. Dahil makakahanap pa naman daw siya ng iba. Iyong angkop at nababagay sa kanya. Aileen, may wika ng kanyang ama. Hindi kami laban o tutol sa pagmamahal mo pero laban kami sa isang lalaking walang kakayahang pantayan ang mundong kinalakihan mo. Masasaktan ka lang. Ngunit si Aileen ay matatag. Nakahanda siyang ipaglaban ng lalaking mahal niya. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pamilya niya ang kailangan niyang kontrahin. Hindi niya ako ginamit. Mariin niyang tugon. Hindi nga niya alam kung sino ako pero naging tapat siya sa akin. Minahal niya ako bilang ako at hindi bilang isang Arellano. Walang sino man ang naniniwala sa kanya. Kaya sa huli, ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin para maprotektahan ng pagmamahal niya. Tumakas siya. Iniwan niya ang pamilya, ang kayamanan, ang apelyido at pinili niya si Marco. Sa simula, masaya sila. Wala siyang pinagsisihan na mas pinili niya si Marco kaysa sa marangyanyang buhay. Maliit ang inuupahan nilang apartment. Mainit sa tag-init. Tumutulo ang gripo. Madalas ay kapos sa pera kasi nilalaan ni Marco ang lahat ng pera sa pagpapalaki ng negosyo na mula pa sa ama nito. Ngunit puno ng tawanan ng bawat sulok. Akala niya kasi ay sapat na yon. Akala niya ay sapat na ang pagmamahala na tawanan para malampasan nila ang lahat. Nagtitinda si Aileen ng tofu tuwing umaga, habang si Marco naman ay nagtatrabaho sa sarili nitong maliit na kumpanya. Pinagkakasya nila ang bawat kinikita. Nagluluto at kumakain sila ng magkasama. Nagtatawanan kahit pagod. Hanggang sa dumating ang isang taong hindi kailanman tinanggap si Aileen, ang ina ni Marco. Mula pa lamang sa simula, malinaw na hindi siya gusto nito para sa anak. Noong una ay ayos lang naman yon para sa kanya, kasi alam ni Aileen na darating din naman ang araw at magugustuhan siya nito at pinagtanggol naman siya ni Marco dito. Ang kaso, tumira ito sa apartment nila. Kailangan niya itong pakisamahan sa araw-araw. Talaga bang ito ang napili mo? Sabi nito isang araw, habang tinitingnan si Aileen mula ulo hanggang paa. Sa dami ng babae sa mundo, isang nagtitinda ng tofu. Tahimik lamang si Aileen. Sanay na siya sa mga ganitong tingin. Noong unang beses na ipinakilala siya ni Marco sa kanyang ina, talagang hindi malang ito nagpreno ng bibig at nilait na kaagad siya. Hinanapan pa nga siya ng diploma pero nung wala siyang maipakita, bumaba agad ang tingin nito sa kanya. Bago noon umalis si Aileen, ginawa niya muna mga bagay na kailangan niyang gawin upang maitago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gumamit siya ng apelyido at sa pamamagitan din ng mga strings and connection ni Aileen, kahit pa ibang apelyido ang ginamit niya. Naging legal pa rin ang kasal nila ni Marco. Marco anak, dugtong ng biyenan niya habang nagkakape. Mataas ang pangarap ko para sa'yo. Alam mo naman yon, hindi ba? Hindi kita pinalaki para maghirap. Dapat, mayaman ang mapapangasawa mo. Para umahon din tayo sa buhay. Para makuha ko ang lahat ng gusto ko. Hindi ko naman lubos akalain na mas mahirap pa pala sa daga ang pipiliin mo. Napatingin si Marco sa ina. Halatang hindi komportable.
Habang si Aileen naman ay napayuko na lamang. Mahal ko si Aileen. Pagmamahal? Putol ng ina nito. Hindi pagmamahal ang magbabayad ng utang natin, Marco. Hindi pagmamahal ang magbibigay sa atin ng maginhawang buhay. Pera, koneksyon, kapangyarihan. Iyon ang mga bagay na kailangan natin at hindi ang walang kwentang pagmamahal na yan. At mula noon, nagsimula ang walang katapusang parinig. Kung ibang babae lang sana ang pinakasalan ng anak, baka may kotse na kami ngayon. Kung mayaman lang ang asawa mo, Marco, baka may bahay na tayo. O kaya naman, lumago na kahit papaano ang negosyo natin. Sa dami ba naman kasi ng mayaman at successful na babae sa mundo, bakit tofu seller pang pinakasalan mo? Kada salitang iyon ay parang patak ng lason sa puso ni Aileen. Ngunit hindi na lang siya sumagot. Hindi siya nagreklamo. Ngumiti lang siya dahil mahal niya si Marco. At kahit unti-unti siyang dinudurog ng mga taong nakapaligid sa kanya, pinili niyang manatiling, umaasang balang araw, sapat na ang pagmamahal para mapatahimik at maging maayos ang lahat. Kahit papaano ay naging maayos ang lahat naman. Ang lahat sa lumipas na araw at linggo. Si Marco ay abala pa rin sa pagtatrabaho. Halos araw-araw at gabi ginugugol nito sa maliit na kumpanya. Pangarap nitong palakihin iyon. Gawing isa sa pinakamalaking negosyo sa bansa. May apoy pa ang mga mata nito tuwing pinag-uusapan niyang kinabukasan nila. Samantala si Aileen naman ay nananatili sa likod ng anino. Dahil itinago niya ang tunay niyang pagkatao at pinutol ang ugnayan sa pamilya. Hindi siya basta-basta makakakuha ng trabaho. Wala siyang diploma na magagamit. Wala siyang koneksyon. Lahat ng iyon ay iniwan niya para kay Marco. Kaya araw-araw, maagang gumigising si Aileen upang magtinda ng tofu sa palengke. Maliit ang kita. Ngunit sapat para makatulong sa gastusin nila. Noong una, si Marco pa ang nagtatanggol sa kanya sa tuwing minamaliit siya ng ina nito. Kaya kahit papaano, gumagaan naman ang pakiramdam niya. Ma, huwag niyo po siyang maliitin. Maraing wika nito noon. Si Aileen ang kasama ko sa hirap. Hindi ko hahayaang bastusin niyo siya. At tuwing maririnig iyon na Aileen, napapangiti siya kahit pagod. Iniisip niyang sapat na ang ganoong mga salita para manatili. Ngunit, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi na siya pinagtanggol ni Marco kapag binabasta siya ng ina nito. Minsan, tahimik lamang ito. Minsan, iiwas ang tingin. At kung minsan pa, siya pa ang pagsasabihan. Hayaan mo na Aileen, huwag ka nang sumagot. Hanggang sa dumating ang mga gabi na hindi na siya hinihintay ni Marco. Mga tawag na hindi sinasagot. Mga mensaheng hindi sinisin. At isang araw, isang puting long sleeve na nakalagay sa lalagyan ng labahan. Nakita niya ang bahid ng lipstick sa kwelyo. Napatigal si Aileen. Mo'y binuhusan siya ng malamig na tubig. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tiningnan ang mansya. Umaasang imahinasyon lamang iyon. Pero, hindi. Nang gabing iyon, kinumpronta niya si Marco. Marco, ano to? Mahinang tanong niya habang hawak ang damit. Napatingin ang lalaki at bahagyang nagbagong itsura nito. Anong sinasabi mo? Kunot noon namang tagon nito. May lipstick sa damit mo. Nanginginig ang boses ni Aileen. Sino ang kasama mo kanina? Biglang naging matalim ang tingin ni Marco. Wala akong kasama. Kung kanat, kaninong lipstick na to? Hindi ako gumagamit ng red lipstick. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. May babae ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Malamig nito ang sabi. Talaga ba yan ang iniisip mo? Hindi sa ganon. Alam mo ba kung gaano ko kahirap magtrabaho? Putol nito. Ginugugol ko ang buong oras ko sa kumpanya. Habang ikaw, nagtitinda lang ng tofu. Tapos ako pang pagbibintangan mong maiba? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aileen. Hindi nito tinatanggi.
At hindi rin ito ipinapaliwanag para sana maunawaan niya. Bagkos, siya ang ginawang may kasalanan. Marco, huwag mo akong pagbintangan, Eileen. Puro negosyo lang inaatupag ko. Huwag mo nang dagdagan ng mga iniisip ko. Sigaw nito bago tumalikod at lumabas ang kanilang apartment. Naiwan si Eileen sa gitna ng maliit na lang sala. Hawak pa rin ang damit na may bahid ng lipstick. Habang sa puso niya, unti-unti nang nagkakabitak-bitak ang pag-ibig na minsang inakala niyang walang hanggan. Hindi naman isang gabi lang nagbago si Marco. Unti-unti itong nanlamig. Unti-unting nawala ang lambing. Ang pag-aalala, ang simpleng tanong na, kamusta ka? Pagod ka ba sa pagtitinda? O kumain ka na ba? At sa unti-unti na yon, mas malala pala ang sakit. Pakiramdam niya kasi at unti-unti rin na tinatarak ang matulis na kutsilyo sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay unti-unti rin niyayarakan ang pagkatao niya. Hanggang sa dumating ang panahong parang hindi na siya nakikita ng sarili niyang asawa. Para bang hangin na lang para dito ang presensya niya. Sa umaga, aalis si Marco na hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Para bang baliwala na para dito ang presensya niya. Sa gabi, uuwi itong pagod o kung minsan, hindi na talaga uuwi. At kung uuwi man, may hawak ng cellphone. Abalang-abala sa pagte-text ng kung sino at sa mga tawag na palaging tinatapos kapag lalapit na si Eileen. May kausap ka ba? Mahina't mahina niyang tanong sa kanyang asawa. Wala. Mabilis sa sagot ni Marco sabay talikod. Huwag ka na makaalam. Hindi mo rin naman maiintindihan kasi tungkol iyon sa negosyo. Parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib niya ang mga salitang yon. At ang mas masakit, mas gusto pa iyon ng kanyang biyanan. Gustong gusto nito sa tuwing nakikita na ine-ignore siya ni Marco. At kung minsan ay naririnig niya pa ang biyanan niyang si Corazon na kinakausap ang anak na ipakilala dito ang kaibigan na lagi raw nitong nakakausap. Tuwing nagtitinda si Eileen ng tofu sa maliit niyang pwesto, pawis na pawis. Sunog sa init. Halatang pagod, pero hindi mala siya inalalayan ng biyanan niya. Ni hindi nga siya nito pinapansin. Wala lang itong ginagawa. Para siyang alipin nito. Minsan ay nakikita niya ang biyanan niya nakangiti sa loob. May kausap sa telepono. Minsan pa nga ay bumisita sa bahay nila na kaibigan na mag-ina at pinakita dito ng biyanan niya ang litrato ng babae. Ang ganda niya, no? Maririnig niyang sabi ng biyanan sa isang kausap. Iyan ang dapat na asawa ng anak ko, hindi yung tendera ng tokwa. Minsan, nakita niyang pinaghahandaan ng biyanan niya ang pagdating ni Marco. Masarap na ulam, malinis sa mesa, para sabay silang mag-ina na kumain ng niluto niya. Samantalang siya hindi malang tanungin kung kumain na ba. Parang isa na lamang siyang anino sa sariling bahay. Sa tuwing nakatingin siya sa salamin, hindi niya na makita ang dating Eileen na puno ng pag-asa. Ang nakikita niya ay isang babaeng pagod. Lungkot ang laman ng mga mata at sugatan ang puso. At doon niya unti-unting napagtanto ang katotohanan. Baka nga, nagkamali siya. Iniwan niya ang pamilya niya. Tinakbuhan niya ang mga kapatid niyang handang ipagtanggol siya. Iniwan niya ang mundo kung saan siya ay mahal at pinapahalagahan para sa isang lalaking akala niya ay tunay na pag-ibig. Ngunit ngayon, parang isang ilusyon lang pala ang lahat. Isang akala niya ay magandang panaginip na biglang nagising sa bangungot. Mas dumala sa mga gabi na wala si Marco. Kapag nasa bahay naman ito, malamig ang pakikitungo sa kanya. Hindi niya na talaga maramdaman ang pagmamahal at ang pagpapahalaga nito sa kanya. Marco, minsan ay tinangka niyang abutin ang kamay nito, ngunit mabilis itong humiwalay. Wag, sabi nito. Pagod ako. Pagod, hindi lang sa trabaho, kundi sa kanya. At iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Sa katahimikan ng gabi, habang inaayos niyang paninda niyang tofu para sa susunod na araw, tahimik na tumutulo ang mga luha ni Eileen.
Pakiramdam niya ay wala na siyang asawa. Meron na lamang siyang lalaking kasama niya sa isang bubong, pero ang puso ay matagal nang umalis. Ang dating masayang tahanan ay tuluyan ng gumuho. Samantalang, hindi na talaga mapakali si Eileen mula pa noong umagang yon. May kung anong mabigat sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanya pababa. Parang may bumubulong ang mga hinala niya na hindi na lamang haka-haka. Habang nagtitinda siya ng tofu sa gilid ng kalsada, nanginginig ang kamay niya sa paghawak ng cellphone. May isang anonymous message ang pumasok. Isang larawan. Nakatayo si Marco sa labas ng isang hotel. Nakaakbay dito ang isang babaeng maputi. Elegante, mukhang mayaman. Halata rin base sa closeness at itsura ng dalawa na may relasyon sila. Hindi lamang basta kaibigan. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Eileen. Hindi niya kailangang itanong kung totoo iyon. Kasi sa litrato, ang katotohanan ng pilit niyang iniiwasan. Nang gabing iyon, hinintay niya si Marco sa kanilang maliit na apartment. Nakatayo siya sa sala, hawak ang cellphone, nanginginig ang buong katawan. Pagbukas pa lang ng pinto ni Marco, sinalubong niya na ito. Marco, basag ang boses niya. Sino siya? Tiningnan siya ng lalaki at kita ang inis sa mukha. Ano na naman ba yan? Ipinakita ni Eileen ang larawan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Isang iglap lang pero sapat para makita ni Eileen ang takot at kasinungalingan. So totoo, mahina niyang sabi. May iba ka nga. Hindi lang ako basta nagdududa. Hindi mo naiintindihan. Hindi? Tumaas ang boses niya. Nahuli na kita. Ilang beses mo akong pinagsisinungalingan, Marco. Ilang beses mo akong pinagmukhang tanga. Gaano mo na ba katagal to akong niloloko? Tumahimik ka, sigaw ni Marco. Wala kang karapatan na pagtaasan ako ng boses. May karapatan ako magtanong dahil asawa mo ko. At doon na siya nito sinampal. Sa sobrang lakas ay natulala siya. Nanlalaki ang mata. Hindi makapaniwala na nagawa siyang pagbuhatan ng kamay ng asawa niya. Mas masakit kaysa sa anumang salita. Napaatras si Eileen, hawak ang pisngi. Nangingilid ang luha. Sa unang pagkakataon, sinaktan siya ng lalaking minahal niya ng buong buhay niya. Natempt lang ako. May magandang offer siya para mapalago ang kumpanya. Maganda at iyon ang kailangan ko. Kaya hindi ko matanggihan. Malamig na sabi ni Marco. Huwag kang umarte na parang biktima. Dapat magpasalamat ka pa nga kasi para rin sa atin to. Ikaw ang walang kwenta dito. Wala kang ambag sa buhay ko. At bago pa siya makasagot, pumasok ang kanyang biyanan. Ano ingay yan? Singhal ng matanda. Nang makita ang sitwasyon, hindi man lang ito tinanong si Eileen kung okay lang siya. Sa halip, tumingin ito kay Marco. Anak, hiwalayan mo na nga kasi ang babaeng yan. Hindi ba't nasabi mo na sa akin noon na gusto mo mag-file ng annulment? Walang awang sabi nito. Ano pa bang napapala mo sa babaeng yan? Nagbebenta lang ng tofu na hindi mo lang makatulong sa negosyo mo. Sayang ang oras mo sa kanya. Parang sinaksak ang puso ni Eileen. Mama, mahina niyang sabi. Ako ang asawa niya. Asawa? Tawa ng matanda. Hindi ka karapat-dapat maging asawa ng anak ko. Wala ni isang salita ng pagtatanggol mula kay Marco. Sa halip, kinuha nito ang susi at naglakad papunta sa pinto. Pagod na ako sa'yo, sabi nito. Napailing na lang sa kanya si Corazon at sinundan na ang anak. At umalis silang mag-ina. Iniwan si Eileen sa loob ng bahay na para bang wala siyang halaga. Bumagsak siya sa sahig, napaluhod, humagulgol. Ang lalaking pinili niya kaysa sa sariling pamilya. Ang lalaking pinaglaban niya laban sa buong mundo. Siya rin pala ang dudurog sa kanya. At sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik na sala, unti-unting gumuho ang lahat ng pinangarap na Eileen.
Hindi pa man natutuyo ang luha ni Aileen mula sa gabing iyon, muling humarap sa kanya si Marco kinabukasan, ngunit wala na sa mga mata nito ang kahit katiting na pagmamahal. Nasa sala sila. Si Aileen ay nakaupo sa gilid ng sofa. Maputla, puyat, at halatang buong magdamag na umiiyak. Si Marco naman ay nakatayo sa tapat niya. Malamig ang ekspresyon, parang estrangherong humaharap sa kanya. Aileen, tuwid ang boses ni Marco. Maghiwalay na tayo. Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Marco, nanginginig ang boses niya habang tumatayo. Hindi mo pwedeng sabihin yan ng gano'n na lang. Asawa mo ako. Pwede pa naman nating ayusin to. Wala nang dapat ayusin, Aileen. Putol ni Marco. Pagod na ako. Lumapit si Aileen sa asawa. Halos lumuhod sa harap nito. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano, Marco, please, huwag mo akong iwan. Bago pa siya makatapos, pumasok ang biyenan niya. Ang mukha ay puno ng pangmamaliit. Talagang dapat lang kayo maghiwalay. Singhal nito. Marco, huwag ka magdalawang isip. Nakahanap ka naman ng mas mabuting babae. Isang babaeng may kaya. May pinag-aralan at may koneksyon. Hindi tulad nitong sinipat si Aileen mula ulo hanggang paa. Nagtitinda lang ng tofu. Hindi mo siya kailangan. Parang sinampal naman si Aileen, ngunit sa pagkakataong to, salita ang pumatay sa kanya. Kaya ko ring tumulong sa kumpanya. Umiiyak yang sabi. Kaya ko ring magsikap. Marco, alam mo yan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tumawa ang biyenan niya. Mapait at mapanlait. Kung kaya mo, ay di sana nun mo pa ginawa. Pero tingnan mo ang sarili mo. Hanggang ngayon, naglalako ka pa rin ng tofu sa kalsada. Napayuko si Aileen. Nanginginig ang buong katawan. At doon na tuluyan nagsalita si Marco. At ang bawat salita niya ay parang kutsilyong bumaon sa puso ni Aileen. Alam mo ba kung gaano kakahihiyan para sa akin? Malamig nitong sabi. Tuwing kasama ko mga kaibigan ko. Kapag tinatanong nila ko anong trabaho ng asawa ko, at kailangan kong sabihin na nagtitinda ka lang ng tofu. Tumulo ang luha ni Aileen. Sunod-sunod na parang patak ng ulan. Habang ang mga asawa nila, pagpapatuloy ni Marco, mga doktor, mga manager, mga negosyante. Ikaw, naglalako ng pagkain sa kalye? Naiintindihan mo ba kung gaano kababa ang tingin nila sa akin nang dahil sa'yo? Parang tuluyan ang gumuho ang mundo ni Aileen. Marco, binigay ko sa'yo ang lahat. May mga bagay akong sinakripisyo para sa'yo. Nagkamali ako nang ikaw ang pinili ko. Malamig nito ang sagot. Ngayon ko lang na-realize na mas karapat dapat ako sa mas maayos na babae. Sa babaeng kayang-kaya akong tulungan na umangat. Humakbang ito palayo. I'm ending this marriage. Magfa-file ako ng annulment. Nanlaki ang mga mata ni Aileen. Kapag na-process yan, dugtong ni Marco, lalayas ka sa bahay na to. At huwag ka nang magpapakita pa. Huwag mo na akong hahanapin. Marco, please. Pero tinalikuran na siya ng lalaki. Natapos na. Malamig nitong sabi. May taong mas karapat dapat sa akin. At hindi ikaw yon. At sa sandaling iyon, tuluyang napagtanto ni Aileen. Hindi lang siya iniwan ng kanyang asawa. Tinapakan siya. Ibinasura. At itinuring na parang wala siyang halaga. Bago ang annulment, nagkaroon ng isang business event na kailangan daluhan si Marco. Kasama siya nito. Wala itong choice kundi isama siya. Si Aileen naman ay umaasa na sa gabing iyon ay makakausap niya ng maayos ang asawa at maayos pa nila ang unti-unti nang natitibag na relasyon. Alam niya kasi na binibilog lang ito ng ina nito. Kailangan itong malinawan. Kaya handa siyang kausapin ito at magmakaawa. Sa loob ng marangyang Grand Aurelio Ballroom, maraming kilalang tao ang naroon.
Hindi naman yan sobrang kilala at mayaman na tao na maililevel sa mga Arellano. Pero iyong mga tao na kahit papaano may koneksyon at impluensya na. Kaya kampante si Aileen na sumama dito dahil alam niya na wala man sa sino man sa mga Arellano o mga taong malapit sa pamilya niya ang dadalo sa ganitong event. Ang mga Arellano kasi, lalo na ang triplets niyang mga kuya, ay ayaw sa pagtitipon-tipon. At kung umattend man sila, yung sobrang malalaking event na kung saan magbe-benefit sila. Ang mga halakhak ng mga negosyante, ang mga tunog ng baso ng champagne at ang halimuyak ng mamahaling pabango ay bumabalot sa buong lugar. Isa itong gabing inilaan para sa kapangyarihan, koneksyon at ambisyon sa gitna ng lahat ng iyon. Naroon si Aileen, nakatayo sa tabi ng lalaking minsang nangakong mamahalin siya habang buhay. Si Marco. Nakasuot siya ng simpleng gown. Hindi kasing gara ng mga suot ng iba pang narito. Pero ang suot niya ngayon ay sapat para hindi siya magmukhang wala sa lugar. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang bahagya niyang hinahawakan ng clutch. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at pag-asang pilit niyang kinakapitan. Marco, mahina niyang tawag habang magkatabi silang naglalakad papasok. Narinig ko kay mama kanina. Balak mo raw na mag-file ng annulment? Kung sakali man na totoo yun, huwag mo naman sana ituloy. O kaya pag-isipan mo muna, hindi pa naman tapos ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. We can still fix this. We can still try. Hindi na siya tinignan ni Marco. Diretso lang ang tingin nito sa unahan at para bang isa lang siyang obligasyong kailangang dalhin sa gabing iyon. Alam niya na hindi niya naman dapat na binubuksan ang ganoong usapan habang nasa event sila. Pero ngayon niya lang kasi nakausap ang asawa. Palagi kasi itong iwas at gumagawa ng paraan noon. Aileen, we already talked about this. Malamig nito ang sagot. Kailangan lang natin to dahil sa image. Business gala to. Huwag muna nating pag-usapan ng personal na problema natin dito. Para bang may dumagan sa dibdib niya sa salitang image? Hindi ba siya asawa? Hindi ba siya higit pa sa dekorasyon? Bago pa siya makapagsalita, isang matinis at mayabang na boses ang pumunit sa ingay ng bulwagan. Marco, darling! Napalingon si Aileen at doon niya nakita ang babaeng sisira sa natitirang lakas ng kanyang loob. Isang babaeng nakasuot ng hapet na pulang gown, mahabang buhok na brown at matalim ang ngiting puno ng pagmamataas. Lumakad ito papalapit sa kanila na para bang ito ang tunay na reyna ng gabi. At sa isang iglap, kumapit ito sa braso ni Marco na para bang wala roon si Aileen. Why are you still bringing her? Hindi ba ang sabi ko naman sa'yo, andito rin ako ngayong gabi at ayoko siyang makita? Malamig at mapanlait itong tanong. Habang sinisipat si Aileen mula ulo hanggang paa. She's just nothing. Ano bang ginagawa ng isang babaeng nagtitindalan ng tofu sa isang gala na ganito? Parang bumagsak ang mundo ni Aileen sa mga salitang yon. Nagbebenta nga siya ng tofu, isang simpleng kabuhayan. Ngunit kailan pa naging krimen ang maging marangal sa simpleng trabaho? Do you even know how ridiculous you look? Bakit ka pumunta pa dito? Patuloy ng babae. Ano bang maitutulong mo sa negosyo ni Marco? You don't have connections. You don't have power. You don't have money. Ngumiti ito na mapanukso. Unlike me. Napahawak si Marco sa braso ng babae, hindi para itulak, kundi para hayaan. At saka, dagdag nito na mas lalong tumaas ang boses. My brothers are friends with the Aurelianos. You know who they are, right? One of the most powerful families in the business world. Kapag ako ay nasa tabi mo, Marco, all those doors will open. You'll be untouchable. Tumango pa ito, puno ng kumpiyansa. That's something she can never give you. Arellano. Kung alam lang nito ang totoo, si Aileen ay isang Arellano, ang bunsong anak ng mga Arellano.
Ang pamilya na binabanggit ng babaeng nasa harap niya ay ang mismong pamilyang tinakasan niya upang mamuhay ng normal. Kilalang kilala niya ang bawat miyembro ng angkang iyon dahil doon siya lumaki at ito ang nagmamahal sa kanya. Kilalang kilala niya rin ang mga kaibigan ng mga kuya niya kaya alam niya na ang mga kaibigan nila ay walang kapatid na babae at kung meron man ay hindi ang babaeng ito. Isang malaking kasinungalingan ng lahat. Ngunit nananatili siyang tahimik. Hindi siya nagsalita. Hindi niya sinabi ang katotohanan dahil alam niya kapag nalaman ito ng kanyang mga kuya, lalo na kung ginagamit ang pangalan ng Arellano sa ganitong panininlang, hindi iyon palalampasin. At ayaw niyang maging dahilan ng mas malaking gulo. So, nakataas kilay na tanong ng babae kay Marco. Why are you still dragging her around? She's embarrassing you. Hindi na kinaya ni Eileen. Kahit nanginginig ang boses niya, humarap siya kay Marco. Marco, please. Halos luha ang sabi niya. Kahit sa harap ng mga taong to, huwag mo naman akong tratuhin parang wala. Asawa mo pa rin ako. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Ngunit sa halip na dating lambing, puro pagkainis na lamang ang naroon. Enough, Eileen. Malamig niyang tugon. You're making a scene. Tama si Natalia. Dapat ay hindi na lang kita sinama dito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi niya. Siya ang gumagawa ng eksena? Hindi ba't siya ang inaapakan? Tahimik na lang siyang umurong. Habang ang babae naman ay muling kumapit kay Marco. Parang nanalo sa laban. Sa gitna ng mga ilaw, musika at mga ngiting puno ng pagkukunwari, naiwan si Eileen na mag-isa. Ngunit sa gabing iyon, pinili niyang manahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil darating ang araw na ang katotohanan ay magsasalita para sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa isang pribadong lounge sa itaas ng Arellano Tower, tahimik ang paligid. Ngunit mabigat ang hanging bumabalot sa tatlong lalaki nakaupo sa harap ng floor-to-ceiling window. Tatlo silang magkakamukha, sa tindig at tindig ng kapangyarihan. Ang tatlong iyon ay walang iba kundi ang kinakatakutang The Arellano Triplets. Si Leander Arellano, isang CPA lawyer na siyang humahawak sa mga bank na pag-aari ng mga Arellano. Ang isa namang medyo mahabang buhok ay si Lysander Arellano. Nakatapos sa kursong business management at kasalukuyang ito ang nagmamanage ng hotel business ng mga Arellano. At ang panghuli ay si Zayander Arellano, isang engineer at siyang namamahala sa construction company at iba pang real estate ng pamilya. Sila ang triplets na kinakatakutan sa business world. Magagaling at matatalino kasi talaga ang mga ito. Ang mga Arellano na hindi kailanman natatalo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi sila mga bilyonaryo. Hindi sila mga negosyanteng malamig ang puso. Sila ay mga kuya na nawalan ng kapatid. May nakuha na akong lead. Si Zayander ang unang nagsalita. Nakatingin sa holographic screen sa harap nila. Lumitaw doon ang isang larawan. Malabo, kuha sa kalye. Picture iyon ng isang babaeng nagtitinda ng tofu. Hindi nagkamali ang kanilang mga mata. Eileen, bulong ni Leander na naninigas ang panga. Confirmed, sagot ni Zayander. She's in a small district sa south. Married. Ibang apelido na ginagamit niya. Pero sa tingin ko ay may ginawa si Eileen para maging legal pa rin ang kasal nila. Ang pangalan ng asawa niya, Marco Juarez. Tahimik ang silid. Si Lysander na kanina pa hawak ang isang tablet ay dahan-dahang itinaas ang tingin. May malamig na galit sa mga mata nito. I dug deeper, sabi ni Lysander. The guy, she's married? Iyon ang nobyo niya noon. A middle class. May maliit na kumpanya na minsan ay sa ama niya. Pero hindi malang stable. No wonder why tinago din na Eileen ang lahat sa nobyo niya noon. Hindi man lang natin nalaman kung anong tunay niyang pangalan. Gumawa rin siya ng paraan para maitago iyon dahil alam niya na kung alam natin ang lahat, ay madali lang natin silang matutuntun.
Dahil ang lalaki na yon ay sinusubukan din na umangat sa mundo ng negosyo. Of course, singhala Leander. We warned her. Ngumisi si Xander pero hindi iyon masaya. Ito ang ngiting puno ng puot. And it gets worse. Nag-swipe ito ng screen. Lumabas ang mga retrato. Ang asawa ng kapatid nila na si Marco ay may kasamang isang babae. Magkadikit ang mga katawan. Magkahawak ang kamay. May halik pa sa pisngi. Cheating. Malamig na sabi ni Xander. Multiple sightings. Multiple hotels. The same woman. Tumayo si Leander bigla. Bumagsak ang kamao sa mesa. Binastos niya ang kapatid natin. Niloko niya. Sabay ni Lysander. Mababa ang boses pero puno ng panganib. At habang ginagawa niya yon, si Aileen ay nagtitinda ng tofu sa kalye para makatulong sa kanila. Napapikit si Xander. She left everything for him. Us, the family, the empire. And this is how he treats her? Natahimik ang triplets. Napakabigat ng katahimikan na bumalot sa silid na yon. Pagkatapos, dahan-dahan nagsalita si Leander, ang pinakamatanda sa kanila, sa kilos at aura. Maybe it's time. Anito, naitama natin ang mali. Napatingin din dito ang dalawa. Time to bring our sister home. By force? Tanong ni Xander. Ngumiti si Leander, isang ngiting walang awa. Yes, kung kailangan nating guluhin ang buhay ng Marcos na yon para magpasya si Aileen na bumalik na sa atin, gagawin natin yon. Hindi pwede na patuloy niyang maranasan ang hirap na nararanasan niya ngayon at hindi pwede na patuloy siyang tinatarantado ng asawa niya. Minahal at tinuring natin na prinsesa ang bunso nating kapatid. At hindi ako makakapayag na tinatarantado lang siya ng isang lalaking tulad ng asawa niya. Tumango naman si Lysander. She doesn't deserve that kind of life. Not with a cheating husband. Not with a mother-in-law who treats her like trash. At hindi niya kailangang magtiis. Dagdag ni Xander. Because she is an Arellano. Whether she admits it or not. Nagtagpo ang tingin ng tatlo. At sa sandaling iyon, napagpasyahan na ang kapalaran ni Marco at ang pagbabalik ni Aileen. Hindi sumusuko si Aileen. Kahit paulit-ulit na siyang tinataboy ni Marco, kahit araw-araw siyang binabastos ang biyanan nito, patuloy pa rin siyang kumakapit dahil para sa kanya, ang kasal ay hindi laruan na basta nalang itatapon at iniiwan kapag may dumating na mas maginhawa at magandang kapalit. Marco, please. Halos pabulong na lang ang boses niya isang gabi habang hinaharangan niya ang pinto ng kwarto. Kahit galit ka, kahit may nagawa akong mali, pag-usapan natin, huwag mo akong itaboy. Ni hindi mo lang siya tinitingnan ni Marco. Tapos na tayo, Aileen. Malamig nitong sabi habang inaayos ang suot. Kung may kaunting dignidad ka pa, huwag mo na akong guluhin. May dignidad pa ba ako sa paningin mo? Umiiyak yung tanong. Ako ang asawa mo, Marco. Iniwan ko ang pamilya ko para sa'yo. Isa pa yan sa mga maling desisyon mo. Sagot nito. At huwag mo nang ipamukha sa akin dahil hindi naman kita pinilit na gawin yon. Ikaw ang nagpasya noon para sa sarili mo. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang papel ng annulment. Nasa mesa ito, nakalatag. Kasama ang ballpen. Nakatayo sa tabi ang biyenan niya. Nakapamewang at si Marco naman ay nakaupo, halatang inip na inip. Pirmahan mo na. Utos ang biyenan niya. Ano pang hinihintay mo? Hindi ko ito pipirmahan. Umiiyak si Aileen. Asawa niya ako at hindi ganito nagtatapos ang kasal. Tumayo si Marco at nilapitan siya. Kung ayaw mong pirmahan, mapapahaba lang ang paghihirap mo. Malamig nito ang sabi. Mas mabuti nang matapos na ngayon pa para matapos na at pareho na tayong maging malaya. Marco, please. Nanginginig ang kamay ni Aileen habang hawak ang papel. Magdadalawang taon na tayong kasal. Nangako tayo sa harap ng altar, diba?
Huwag mo naman basta lang ipasura ang mga taon na magkasama tayo at ang sinumpaan nating dalawa. Pakiusap. Ngunit walang sinagot si Marco. Nananatili lamang ang malamig nitong titig sa kanya. Wala malang awa ang mga mata. At higit sa lahat, wala nang pagmamahal nito sa kanya. Permahan mo na, Aileen. Ano pa pang hinihintay mo? Nariyan na nga sa harap mo. Pinapatagal mo pa talaga. Ang muling malakas na sigaw ng biyenan niya. Sa huli, sa sobrang pagod, sa sobrang sakit, sa sobrang pagkabigo, napaperma si Aileen. At akala niya roon na magtatapos ang lahat. Nagkamali siya. Pagkaperma niya, bigla siyang hinila ng biyenan palabas ng bahay. Lumayas ka na, sigaw nito. Wala ka ng karapatan dito. Ma, anong ginagawa niyo? Teka lang, nasasaktan na ako. Napasigaw si Aileen habang kinakaladkad. Hanggang papaba ng hagdan ng kanilang apartment ay kinakaladkad siya ng biyenan. Ang ibang mga tao ay lumalabas ng kanilang mga unit. Noong nasa tapat na sila ng building, agad naman na nagsilabasa ng mga kapitbahay na naaakit sa gulo. Ang iba sa kanila ay nagbubulungan. May ibang naaawa sa kanya, ngunit wala malang nagtangkang tulungan siya. Oh, tingnan niyo siya, sigaw ng biyenan niya. Ang babaeng nagdala ng kahihiyan sa anak ko. Hindi po totoo yan. Umiiyak na sagot ni Aileen. Tagatenda lang ng tofu. Dugtong nito. Isang babaeng mababang uri na akala mo kung sino. Magmula ngayong araw nito, hindi niyo na makikita ang pagmumukha ng babaeng ito dito dahil tinatakol na namin siya at hinihiwalayan na siya ng anak ko. Wala na siyang karapatan pa dito. At lalong hindi na ako papayag na maging parte pa siya ng buhay ng anak ko. Narinig ng buong barangay ang malakas na sigaw ng biyenan niya. Kung paano siya nito ipahiya at kung paano siyang maliitin dahil sa mahirap lamang siya at isa lamang siyang hamak na tagatenda ng tofu. Naramdaman ni Aileen ang bawat matang tumititig sa kanya ay may pag-usisa, may panghuhusga, may awa. Si Marco ay sumusunod din sa kanila ngunit tinayaan lang nito ang sariling ina. Hindi man lang ito umimik, walang pakiramdam. Parang hindi ito kilalang babaeng winawasak sa harap nito. At sa sandaling iyon, nang halos hindi niya nakayanin ang kahihiyan, may biglang umalingaw-ngaw na tunog ng makina. Isang itim na luxury car huminto sa tapat. Sinunda ng isa pa at ng isa pa. Tatlong mga mamahaling sasakyan ang magkakasunod na huminto. Napatahimik ang buong silid. Nagbukas ang pinto ng unang sasakyan. Isang matangkad at eleganteng lalaki ang lumabas. Matapang ang tindig. Malamig ang mga mata. Sinundan nito ng dalawa pang lalaki mula sa iba pang sasakyan. Parehong kasing tindig, kasing pikas, at kasing strikto ng nauna. Napalingon ang lahat. Maging ang biyenan ni Aileen ay napatigil. What the? Ang mariin na sigaw ng pangatlong lalaki na lumabas mula sa sarili nitong sasakyan. Nang makita ni Aileen ang tatlong lalaking yon, parang tumigil ang mundo niya. Kuya, nanginginig at pabulong niyang sambit. Si Marco ay natulala. Hindi siya makapaniwala. Dahil ang tatlong lalaking iyon ay kilalang kilala nito. Ang makapangyarihan at pinakamaimpluwensyang tao sa larangan ng negosyo, the Arellianos Triplets. Mabagsik ang itsura ni Leander Arellano. Si Lysander Arellano ay galit at nag-aalala, habang si Xander Arellano ay hindi makapaniwala dahil buong buhay nilang magkakapatid ay inalagaan nila ang kanilang bunso. Tuluyan ang nanghina si Aileen. Naupo siya sa gilid ng kalsada, yakap ang sarili, nanginginig pa rin ang buong katawan. Ang mga bulong ng mga kapatid ay parang mga karayom na tumutusok sa kanya. Ngunit mas masakit ang kirot sa puso niya na ang katotohanan ng lalaking minahal niya ay siya ring nagwasak sa kanya. At sa sandaling yon, mabilis na lumapit ang tatlong lalaki. Aileen! Halos sabay-sabay nilang sigaw. What the? Anong ginagawa niyo sa kanya? Bakit niyo siya sinasaktan? Lumuhod agad si Leander sa harap niya. Baby, are you okay? Mahinahon pero puno na pag-aalala ang boses nito.
Si Lysander ay agad namang napatingin sa pisngi niya. Doon sa bahagyang namumula at may marka pa ng sampal. Nanlaki ang mga mata nito. Sinampal ka nila. Si Xander naman ay marahang hinawakan ng kamay niya. Parang natatakot na baka masaktan siya lalo. Nasaktan ka ba? May masakit ba? Hindi na napigilan ni Eileen ang luha. Tumangulang siya, halos hindi makapagsalita. At sa isang iglap, nagbago ang aura ng tatlong Arellano. Mula sa pag-aalala, naging galit. Mula sa lambing, naging galit na nag-aapoy. Paano nila nagawa to sa'yo? God, look at you. Tumayo si Leander at dahan-dahang humarap kina Marco at sa ina nito. Ang mga mata nito ay parang pwede nang pumatay sa sobrang talim ng titig nito. So, mababa't mapanganib ang boses ni Leander. Kayo ang gumawa nito sa kapatid namin? Nanigas ang lahat ng tao sa paligid. Napatingin ang mga kapitbahay sa tatlong lalaki sa mamahaling suite. Sa mga relo na halatang nagkakahalaga ng milyon. Sa mga sasakyang nakaparada sa tapat. Arellano, may pabulong na nagsabi. Arellano yung mga yan, hindi ba? Yung sa conglomerate. Kapatid nila si Eileen? Kapatid nila ang asawa ni Marco? Imposible. Pero kung hindi totoo ang sinasabi na kapatid nila si Eileen, hindi naman sila dapat pupunta dito. Pati si Marco ay namutla. Para bang binuhusan ito ng nagyayelong tubig. Ang mga Arellianos ay kaharap nila ngayon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo ng negosyo. At ang tatlong lalaking iyon, ang Arellano triplets, sina Leander, Lysander at Xander, ang pinapangarap ni Marco na maging business partner. Ang mga taong halos sambahin ng buong industriya. At ngayon ay nakatayo sila sa harap nila. Galit na galit. Nanlaki naman ang mga mata ng biyenan ni Eileen. Nanginginig ang labi niya habang tinuro si Eileen. Anong ginagawa ninyo rito? At sino? Sino ang kapatid ninyo? Kapatid namin si Eileen. Kapatid namin ang babaeng sinaktan at pinahiya ninyo. Mabagsik na sagot ni Xander. Ano? Napahiyaw ang ina ni Marco. Kapatid ninyo ang babaeng yan? Maingat na ninalalayan ni Lysander na makatayo si Eileen. Hindi lang basta kapatid. Malamig nitong sabi habang nakatingin sa dalawa. She's the youngest daughter of the Arellano family. She is our family's princess. Napatakip ng bibig ang ilang kapitbahay. Si Marco naman ay parang nawala ng lakas sa tukod. Meaning, dagdag na Leander, ang babaeng hinila ninyo sa kalsada, ang babaeng pinahinayaan ninyo sa harap ng lahat, ay ang pinaka-iingat-ingatan ng mga Arellano. Pagtatapos ni Xander, walang makapagsalita. Gulat na gulat lang ang ekspresyon ng lahat. Ang biyenan ni Eileen ay halos mapaupo sa lupa. Hindi yan totoo. Totoo. Malamig na sagot ni Leander. At ang ginawa ninyo sa kanya? Lumapit ito ng isang hakbang, kaya ang mag-ina ay napaatras sa pagkasindak. Babayaran ninyo. Inalagaan at minahal namin ang aming kapatid. Napapailing na sabi ni Xander. Itinuring namin siyang prinsesa. Lahat ay handa naming ibigay sa kanya. Kailanman ay hindi namin ginusto na masaktan siya. Ngunit kayo, nagawa niyong saktan at ipahiya ang kapatid namin. Nagawa niyo yun. Kahit wala naman siyang maling ginawa sa inyo. Sadyang napakataas lang ng mga tingin ninyo sa mga sarili ninyo. We will never forgive this. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo to. Wala kaming papalampasin sa ginawa ninyo. Lahat ay pagbabayaran ninyo. Kaya humanda na kayo. Sa likod nila, marahang hinawakan ni Lysander ang balikat ni Eileen. Hindi ka na mag-isa, bunso. Bulong nito. Hindi na. Andito lang kami. Ipagtatanggol ka namin. At sa unang pagkakataon, matapos niyang magpasya na iwan ng pamilya, para sa walang kwentang si Marcos, nakaramdam si Eileen ng tunay na proteksyon. Maingat na inalalayan ng triplet si Eileen
papunta sa sasakyan. Isang itim na luxury sedan. Hindi pa man tuluyan nakakapasok si Aileen sa loob, agad na siyang napagitnaan ng 3. Slowly, bunso. Hawakan mo ako, baka matumba ka. Sabi ni Leander habang hinahawakan ng braso niya. Dahan-dahan lang, Leander. Huwag kang magulo. Hawakan mo ulo niya, baka mauntok. Sabat naman ni Lysander. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Reynelda Maghari from Binondo, Manila at Fortunata Atienza from Santa Elena, Camarines Norte. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Bakit pa zigzag ang lakad mo kanina? Nahihilo ka ba? Zay, hawakan mo yung kabilang side niya. Utos naman ni Leander. Got it. Sagot ni Leander habang hinahawakan ng balikat ni Aileen. Nang makaupo na siya sa loob ng sasakyan, saka pa lamang sila huminga ng bahagya. Ngunit kahit na ganon, hindi pa rin mabubura ang pag-aalala sa mga mata nila. Aileen, are you sure okay ka lang? Tanong ni Leander. Halos idikit na ang mukha sa kanya. Oo nga. Dagdag pa ni Lysander. Saan masakit? Ulo? Dibdib? Chan, sabihin mo. Hinawakan ni Zai ang kamay niya habang si Leander naman ay umiikot para ito ang mag-drive ng sasakyan. Tingnan mo, may sugat ang kamay mo. Paniguradong masakit yan. Guys, okay lang ako. Mahinang sagot ni Aileen. Pilit nang umingiti. Gasgas lang to. Konting pasa. Kaya ko to. Gasgas? Biglang umangat ang boses ni Leander. Gasgas lang tapos umiiyak ka kanina sa kalsada? Kuya Leander, wag ka namang OA. OA? Putol na Leander. You were slapped. You were dragged. You were humiliated. That's not OA, Aileen. Nagkatinginan sina Lysander at Leander. Dadalhin natin siya sa ospital. Baka kailangan tahiin ang sugat niya. Mariing sabi ni Lysander. Hindi na kailangan. Walang debate. Sabay na sabi ng 3. Napabuntong hininga si Aileen. Kilala niya ang mga kuya niya. Kapag nagpa siya ang mga ito, tapos na ang usapan. Talagang iniwan ng dalawa niyang kuya ang sasakyan nila roon para maalalayan siya sa backseat. Habang si Leander ay mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan. Tumawag lang si Leander ng mga tauhan nila para makuha ang sasakyan nila roon. What if magkaroon siya ng tumor sa ulo dahil sa bunot sa kanya ng matandang yan? Nag-aalala at ay nasabi ni Lysander. Oo, mabuti pa tumawag tayo ng magaling na doktor na titingin sa kanya. Sabi naman ni Leander. Huwag nga kayong OA, sabi ni Aileen sa mga kapatid. Hindi naman ako mamamatay dahil lang dito. No, we need to make sure na maayos ka lang. At ilang minuto lang, huminto na ang sasakyan sa harap ng isang pribado at eksklusibong ospital. Pagkabukas pa lang ng pinto, Arellano's! May sumigaw agad mula sa loob. Isa sa mga security. Nandito ang mga Arellano. May emergency sila. Biglang nagtakbuhan ng mga nurse. May mga doktor pang lumabas mula sa mga opisina nila. Prepare the emergency room. Sigaw ng isa. Who's injured? Si Leander ang sumagot. Ang boses ay puno ng tensyon. Our sister. OMG, Arellano sister? Bulong ng isang nurse. Get the trauma kit. Guys, napaatras si Aileen. Hindi naman ako. Don't move, miss. Agad siyang pinaupo ng isang nurse sa wheelchair. Guys, seryoso, kaya ko maglakad. Please cooperate, ma'am. Nanginginig ang boses ng nurse. Protocol po ito. Sa loob ng emergency room,
Parang isang VIP operation ang nangyari. May 3 doktor na agad na tumingin sa kanya. May naglilinis ng maliit na kalmot sa pisina at gasgas sa kamay dahil sa pagbagsak niya kanina. Nag-check ng pulse. May isa pang tumitingin sa braso niya. BP, normal. Wala pong fracture. Minor abrasions lang. Sa labas ay paikot-ikot sina Leander, Lysander at Xander. Kilala ang 3 sa pagiging kalmado, pero ngayon, balisang-balisa sila. Nang magamot na siya ng mga doktor, tinawag na nila ang triplets na agad na pumasok sa loob. Ipinaliwanag naman ng doktor kung ano ang nangyari. Dok, sure ba kayo? Tanong ni Leander. Yes sir, sagot ng doktor. Superficial lang ang sugat. Linis lang at pahinga. Wala ba siyang internal injury? Tanong ni Xander. Wala po. Wala na siyang injury sa ulo. Pero parang nahihilo siya kanina. Dagdag ni Lysander. Wala na rin po. Nagkatinginan ng 3. So she's really okay? Tanong ni Leander na hindi pa rin kumbinsido. Opo, she's stable. Saka pa lang sila bahagyang huminga. Sa kama, napangiti na mahina si Aileen. See? Mahina niyang sabi. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Okay lang ako. Lumapit si Leander at marahang hinaplos ang ulo niya. Hindi ka na namin hahayaang masaktan ulit, bunso. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, mula nang itaboy siya sa kalsada, naroon na ulit si Aileen sa lugar kung saan siya tunay na ligtas. Sa piling ng kaniyang pamilya. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabagtas nila ang mahahabang kalsada patungo sa Arellano Estate. Si Aileen ay nakasandal sa malambot na upuan sa gitna ng kanyang 2 kuya na parang bata ulit siyang inaaruga matapos ang isang bangungot. Sa labas ng bintana, unti-unting naglaho ang mga lumang gusali at makikitid na kalye. Napalitan ito ng malalawak na daan, lunti ang puno at matataas na bakod na yari sa bakal at marmol, tanda na papalapit na sila sa mundo na minsan niyang iniwan. Bunso, mahinang sabi ni Lysander. Kung may masakit pa sa'yo, sabihin mo lang. Okay lang talaga ako, sagot niya. Bagaman nanginginig pa rin ang boses. Sorry kung nag-aalala kayo. Si Xander ang sumagot. Bahagyang umiti pero may lungkot sa mata. Hindi mo kailangan na mag-sorry. Kami ang may kasalanan. Kung mas maaga ka naming nahanap at kung hindi kami naghintay na kusa lang bumalik sa amin, edi sana walang mangyayaring masama sa'yo. Wala naman kayong kasalanan. Ako may kasalanan kasi ako ang umalis doon. Iniwan ko kayo noon ng walang pasabi. Ayos ang yun, sabi ni Xander. Ang mahalaga ay bumalik ka na sa amin at hindi na kami papayag na saktan ka pa ng tarantadong yun. Pagpasok nila sa malawak na gate ng Arellano Mansion, halos mapasinghap siya at hindi nasanay sa karangyaan ng kanilang buhay. Nakahanay ang mga gwardya at kasambahay na tila naghihintay sa kanilang pagbabalik. Pagbukas ang pinto ng sasakyan, sabay-sabay na lumabas ang 3. At bago pa man makababa si Aileen, mabilis na tumakbo ang kanyang ina na si Doña Celestia Arellano, habang ang kanyang ama naman na si Don Rafael ay kasunod nito. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Parang natatakot na baka mawala siyang muli. Anak, my baby, saan ka ba napunta? Bakit hindi ka nagparamdam sa amin? Nanginginig ang boses nito. And oh my God, you're hurt? Mom, naluha si Aileen. I'm okay na. I'm sorry kung ngayon lang po ako umuwi at nagparamdam sa inyo. Ngunit nang mapansin ng kanyang ama ang bahagyang pasa sa pisngi at ang benda sa braso, nag-iba ang ekspresyon nito. Ano nangyari? Bakit siya nasaktan? Bakit namumulat may kalmot pa ang pisngi niya? Malamig na tanong ni Don Rafael. Nagkatinginan ng 3 kuya. Si Leander ang unang nagsalita. Dad, Mom, itinaboy siya. Pinilit siya ng kanyang asawa at binan na pumirma ng annulment papers. Sinampal siya, pinahiya sa kalsada. Napahawak si Doña Celestina sa dibdib. Ano?
That a-hole did that? Galit na tanaw ng ama. Yes, Dad. At hindi lang yan. Si Marco at ang kanyang ina. Sagot ni Lysander. Tinawag siyang walang kwenta ng dalawa. Tinawag pa siyang mababang uri. Biglang nag-iba ang aura ni Don Rafael. Ang dating kalmadong anyo ay napalitan ng malamig at nakakatakot na galit. After the annulment, mariing sabi nito, I will make sure they face the law. Dad? Mahina ang sagot ni Eileen. Hinawakan siya ng ama sa balikat. Hindi ka namin pababayaan. Not again. At mas lalong hindi kami papayag na hindi managot ang mga nanakit sa'yo. Hindi na siya tumutol kasi gusto niya rin na magbayad sila. Pagpasok nila sa mansyon, para siyang bumalik sa isang panaginip. Maraming kasambahay ang nagmamadaling lumapit. Prepare her room. Si Eileen ay halos hindi na makakilos sa dami ng tao sa paligid niya. Sinusunod ang utos sa mga kuya at magulang niya. Isinakay siya sa isang elevator papunta sa kanyang dating kwarto. Isang silid na mas malaki pa sa buong bahay na tinirahan niya kasama si Marco. Malambot na kama, puting kortina, amoy lavender. Bunso, sabi ni Xander, dito ka muna. Rest. You need that para makabawi ka. Hindi pa man siya nakakaupo, may dalawang maid na agad na lumapit. Ma'am, we will prepare your bath. Please sit down, miss. May nagdala ng mainit na tsaa. May naglatag ng kumot sa balikat niya kasi akala ay giniginaw siya. Parang prinsesa na muling ibinalik sa trono. Noong matapos siyang mag-shower, iniwan muna siya ng mga kuya at magulang niya para hayaan siyang makapagpahinga. Ginala naman ni Eileen ang tingin sa loob ng kwarto niya na halos kasing laki iyon ng buo nilang apartment noon. Napakaganda at halatang walang ibang natutulog doon mula nang umalis siya. Bigla siyang naluha. Lumapit siya sa malambot na kama at naupo roon. I miss my room. I miss this life. Sabi niya sa sarili. At mula ng araw na yon, sumumpa siya sa kanyang sarili na hindi na ulit aalis pa. Hindi niya na ulit iiwan ng ganitong buhay, lalo na ang kanyang pamilya, para sa isang walang kwentang pagmamahal. Mula nang dumating siya sa kanilang mansyon, nagbuhay prinsesa siya. Alagang-alaga siya ng kanyang pamilya. Hindi niya na kailangang makisama sa atribida niyang biyanan. Hindi niya na rin kailangang magtinda ng tofu. Warm bath, isang sabi lang noon ng kanyang ina. 3 maids agad ang susunod para ihanda ang bath niya. Kulang na pagsilbihan din siya ng mga ito kahit sa loob ng shower. Kung hindi niya lang sasabihin na kaya niya naman, gagawin talaga nila yon. Isang araw sa sala, naabutan niya nag-uusap ang kanyang mga magulang at mga kuya niya. They humiliated her. Galit na sabi ni Leander. They will regret this. Malamig na sagot ni Don Rafael. Alam niya na kung anong mangyayari kay Marco dahil kilala niya na ang mga magulang niya. Oo, nasaktan siya sa ginawa nito sa kanya. At oo, minahal niya si Marco. Pero hindi siya tututol sa gustong mangyari ng pamilya. Dahil matapos ang ginawa nila sa kanya, nararapat lang na pagdusahan nila ito. Ngayon, pakiramdam niya, protektado na siya. At wala nang kahit sino makakapanakit sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. At doon niya tuluyang napagtanto na hindi siya mahina. Hindi siya walang kwenta. Isa siyang Arellano. At wala nang sino man ang may karapatang yurakan siyang muli. Mabilis na lumipas ang mga araw sa Arellano Mansion. Masaya kasi kasama niya ang ulit ang pamilya niya at hindi niya na rin kailangan na ipagsiksikan pa ang kanyang sarili pero at the same time, nasasaktan pa rin siya. After all, nagmahal at nasaktan siya. Iniwan at niloko siya ng lalaking minahal niya ng sobra. Ang sobra sa pagmamahal na kung saan dumating sa point na mas pinili niya ito kaysa sa sarili niyang pamilya. Ganun pa man, sinusubukan niya naman na mag-heal. Sinusubukan niya na ibalik ang dating siya dahil talagang hindi deserve ng lalaking yon ang luha niya.
Samantalang sa loob naman ng isang elegante at tahimik na conference room sa mansyon, nakaupo siya sa mahabang mesa kasama ang kanyang 3 kuya at 2 abogado ng pamilya. Nasa harapan nila ang makapal na folder. Ang annulment papers na pinirmahan niya ilang araw na ang nakalipas. Sa gitna ng kahihiyan at pagtaboy sa kanya. Pinagmasdan ni Aileen ang papel. Ang pirma niya roon ang testamento ng sakit at pagkalito niya noon. Valid ang annulment filing. Paliwanag ng isa sa mga abogado. Pero given the circumstances of harassment, physical abuse, emotional abuse, we can counter it and file multiple cases against Marco and his mother. Isampa niyo lahat ng kaso na maaari nating isampa sa kanila. Kailangan nilang managot. Mariing sabi ni Leander. Hindi pwedeng ginawa nilang yan sa kapatid namin makalusot lang. Tahimik lamang si Aileen. Ngunit sa loob niya, may unti-unting bumabalik na lakas. Hindi na siyang babaeng tinaboy sa kalsada. Gagawin po namin ang lahat, sir. Matapos ang usapan, nagpaalam na ang 2 abogado. Nag-usap din ulit ang triplets at tahimik lamang siyang nakikinig. Pinag-uusapan nila kung paano sila makakaganti kay Marco matapos nilang tuluyan na papagsakin ang kumpanya na talagang ginagapang ni Marco noon. Sa totoo lang, kahit papaano ay nakaramdam naman siya ng awa nung nalaman niya yon. Talagang ginawa kasi ni Marco ang lahat para doon. At sinubukan din naman ni Aileen na pigilan ang mga kuya niya at huwag na iyong idamay. Ang kaso lang, talagang galit na sila at wala nang makapagpabago sa mga pasya nila. Biglang tumayo si Xander. Anong gagawin mo? Tanong ni Leander. I need to talk to someone. Iyong makakatulong sa atin. Someone na kayang dumurog ng tao. Are you going to hire to end him? Dramatic ang singhap ni Lysander. Bugok. Wala akong balak na maging mamamatay tao, ano? I'm gonna talk to Valdez. Kulang pa sa akin ang nangyari kay Marco. Kailangan pa nilang lalong magdusa. Oh, your scary best friend. Ani naman ni Leander. Makakatulong nga sa atin yun, but he's very scary and strict. Ngayon pa lang kinikilabutan na ako sa kanya. Nagtaka naman si Aileen. Hindi niya alam kung sino ang Valdez na tinutukoy ng 3. Ilang taon lang naman siyang nawala sa mansyon, pero hindi na siya updated sa buhay ng mga ito. Hindi niya alam na may bago na pala silang kaibigan at hindi niya rin ito nakilala. Mr. Valdez, we need you. Agad na sabi ni Xander sa kausap na hindi nila marinig. I don't care if you're busy. This is the Arellano's. Tinignan ni Aileen ang 2 niya pang kuya at napailing. The Valdez is really scary. Hindi ko naman naririnig ang boses niya pero nangingilabot na ako. He's like a beast, sabi ni Leander. Tumaas naman ang kilay niya. Walang kinatatakutan ng kuya niya ever since. Ngayon lang. At dahil natatakot sila sa Valdez na yon, tiyak siyang isa nga yung nakakatakot na tao. Someone hurt our sister. They humiliated her. They filed an annulment and threw her out like a basura. Patuloy pa ni Xander na halata ng pagkainis sa boses. So? Then cancel whatever you have. I don't care. Kailangan ko ng tulong mo. Napalunok si Aileen. Hindi niya kailanman narinig ang mga kuya niya na ganito kadeterminado na sirain ang tuluyan ng buhay ng isang tao. Si Lysander ay tumayo na rin at kinuha ang isa pang telepono. Attorney Ruiz, I want you to prepare everything. We're filing multiple charges. Abuse, defamation, psychological violence. Habang si Leander naman ay tahimik na nakatitig sa folder ng mesa. Tila sinusunog ng tingin ang pangalan ni Marco na naroon. Makalipas ang ilang minuto, tinapos na nila ang pakikipag-usap sa Ruiz Valdez na iyon. Nakita ni Aileen ang kakaibang ngiti sa labi ng 2. Ang uri ng ngiting nagsasabing, panalo tayo. Na-convince ko na siya. Sabi ni Xander na kalmado, ngunit may bahid ng kumpiyansa. Who? Tanong ni Aileen. Tumikim si Xander bago sumagot. Si Attorney Ruiz Valdez.
Sino siya? At bakit kailangan na siyang lapitan ninyo? Siya ang isa sa pinakamahusay na prosecutor at corporate lawyer sa bansa. Dagdag na Leander. Graduate siya ng political science at law sa UP. Top-notcher sa bar. Nag-training siya sa isang international law firm bago bumalik sa Pilipinas at pumasok sa public prosecution. Napakunot noo si Eileen. Kaya pala ganun ang reputasyon niya. Hindi lang siya sanay sa corporate cases. Pagpapatuloy pa ni Leander, siya ang humawak ng ilang pinakamalalaking kaso ng mga kilalang negosyante at politiko. Marami sa mga kasong yun ang nauwi sa conviction dahil sa usay niya at paghahain ng ebidensya at pag-cross-examine ng mga saksi. Sandaling huminto si Leander bago idagdag. Isa rin siya sa mga naging lead prosecutor sa kaso ng isang high-profile na politiko na matagal nang hinahabol ng batas. Doon lalo siyang nakilala. Hindi lang siya mahusay sa boardroom battles. Kaya rin niyang lumusong sa pinakamapanganib na kriminal na kaso. No wonder why, pati siya ay nakadama ng takot sa kanya. Bulong ni Eileen at tila hindi pa rin makapaniwala. Wala pa siyang natatalong kaso na hinawakan niya at hindi yun dahil swerte. Sagot ni Leander. Pinagdaanan niya ang lahat ng taon ng pag-aaral. Puyat sa paghahanda ng kaso at pakikipaglaban sa sistema. Kaya siya ang makakatulong para masatisfy ang kagustuhan namin na sirain ang buhay ng taong nanakit sa'yo. At gagawin natin yon sa legal na paraan. Nang sa ganon ay hindi madungisan ang reputation ng mga Arellano. So, kailangan siya babalik ng bansa? Tanong ni Lysander. May hawak pa siyang high-profile case abroad, but he will be in the country in 2 weeks. Lumapit ang tatlong kuya kay Eileen. Si Leander ang unang nagsalita. Bunso, after 2 weeks makikilala mo na siya at siya ang hahawak ng laban mo. Hindi ka na mag-iisa. Dagdag ni Lysander. This time, sila ang matatakot. At sigurado akong hihilingin nila na sana hindi na sila nabuhay sa mundong ito. Sisiguraduhin namin, sabi ni Leander. Marahang hawak ang balikat niya na magbabayad si Marco sa bawat luha mo. Pagsisisihan niya na sinaktan ka niya. Napangiti si Eileen at sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang kanyang mundo, isang ngiting may pag-asa. Thank you mga kuya, mahina niyang sabi. Don't thank us, sagot ni Leander. We're just doing what family should. Dumating din ang araw na matagal nang inaantabayanan ni Eileen. Makikilala niya ng abogado na sinasabi ng mga kuya niya. Sa katunayan, kahit siya ay nagulat din naman nang ma-realize niya na hinihintay niya pala ang araw na yon. Sa isang 5-star hotel na lang na pagpasyahan na magkita-kita. Kasama niya ang kanyang tatlong kuya at ang kanyang mga magulang. Si Eileen ay tahimik lamang. Ngunit sa loob niya ay may kakaibang kaba pero naroon din naman ang excitement na hindi niya ma-explain. Base sa mga kwento ng kanyang mga kuya, parang halimaw ang imahe nito sa isip niya. Malamig, seryoso, mukhang kontrabida sa pelikula, at siguradong pangit. Siguradong matandang lalaki na may sungit na mukha. Iyon pa ang naiisip niyang itsura ng abogado. Ngunit nagkamali siya. Oh, he's here, sabi ni Leander. Biglang nagbukas ang pinto ng restaurant at pumasok ang isang matangkad na naka-black tailored suit. Maayos ang buhok, matalas ang mga mata, at may presensyang kusang humihila ng atensyon ng buong lugar. Hindi ito mukhang abogado. Mukha itong modelong nagkamali lang ng pasok sa courtroom. Wow! Mahina't hindi sinasadyang nasambit ni Eileen. Napatingin naman sa kanya si Leander at umaling. I told you. Nakakatakot nga siya. Kuya, hindi naman siya mukhang nakakatakot. Pabulong niyang sagot. Tumawa lang si Leander. Wait until he speaks. Lumapit ang lalaki sa kanilang mesa. Maayos ang tindig at may kumpiyansa ang hindi bastos. Ang uri ng kumpiyansa ang alam mong hindi kailangang ipagyabang. I apologize for being late. Sabi nito sa malalim ngunit malinaw na tinig.
May inayos lang ako maliit na problema. Hindi ko sinasadya na paghintayin kayo ng matagal. Nakipagkamay ito sa isa sa mga magulang ni Aileen at sa kanyang mga kuya. Attorney Valdez, pakilala nito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Aileen at matamis na ngumiti. At sa ngiting iyon, tila may kung anong kakaibang kislap. Hindi bastos, hindi flirtatious, kundi matalas. You must be the youngest, Arellano. Sabi nito. Miss? Mrs. or should I say, Miss Aileen Arellano? Bahagyang namula si Aileen. Yes, that's me. Inabot ni Valdez ang kamay niya. It's nice meeting you, Miss Arellano. Nag-umpisa ang dinner. Naging tahimik na si Aileen. Habang naglilingkod ang mga waiter ng mamahaling pagkain at alak, nagsimula ang seryosong usapan. Based on the documents you gave me, sabi ni Valdez habang tinitingnan ang tablet niya, we have multiple strong grounds: psychological abuse, domestic violence, public humiliation, and coercion to sign annulment papers. Gusto naming durugin sila, sabi ni Lysander. Tumango si Valdez. That will not be difficult. Tahimik lamang si Aileen habang pinag-uusapan ang mga detalye ng kaso. Ang bawat salitang binibitawan nila ay tila unti-unting binubura ang pagkatao ni Marco sa mundong legal. Matapos ang dinner, tumayo si Aileen. Magpapahangin lang po ako saglit. Paalam niya. Lumabas siya ng balcony ng restaurant. Tahimik ang gabi. Maliwanag ang mga ilaw ng lungsod. Malamig ang hangin. Hindi niya namalaya na may sumusunod sa kanya. Narinig niya ang tunog ng lighter. Paglingon niya, nakita niya si Attorney Valdez na nagsisindi ng sigarilyo. Sorry, sabi nito. Habit? Tahimik si Aileen. Pagkatapos ay nagsalita ang lalaki. Mas mababa na ang boses. I heard what happened to you. Hindi to nakatingin sa halip ay nakatingin ito sa malayo. And I'm sorry you had to go through that. Bahagyang umiti si Aileen na mapait. Okay lang. Hindi ko naman kailangan ng awa. Tumango si Attorney Valdez. Good. Because awa doesn't win cases. Pumuga ito ng usok at saka tumingin sa kanya. But don't worry. I'm still going to help you. Why? Diretso niyang tanong. Ngumiti si Valdez, ngiting may halong panunuya. Well, aside from the fact that your case is interesting, huminto ito sandali. Your brothers are terrifying. Tinakot nila ako na kung hindi kita tutulungan at hindi ko susundin ang gusto nila, lagot ako sa kanilang tatlo. Hindi napigilan ni Aileen ang mahinang tawa. So, you're scared of them too? Yes? Diretsong sagot ni Valdez. Very. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Aileen, hindi lang pala ibang tao ang natatakot sa kapangyarihan ng mga Arellano. Kahit ang lalaking kayang bumagsak ng mga higante sa korte ay marunong ding umatras kapag Arellano na ang kalaban. Samantalang hinayaan niya lamang na maliitin at lait-laitin siya ng dati niyang asawa at biyenan. Hindi lingid sa Arellano triplets na kahit na nakaalis na si Aileen mula sa impyerno ng kanyang dating buhay, may mga sugat pa rin hindi basta naghihilom. Tahimik siya. Mas madalas magkulong sa kwarto. Ngumingiti. Oo, pero hindi na tulad ng dati. At ang kuya niya ay hindi sanay na makita ang bunso na lang kapatid na ganoon. Kaya isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa malawak na dining hall ng mansyon, biglang may inihain si Leander sa harap ni Aileen. Isang maliit na itim na card. Napakunot noo siya. Ano to? Ngumiti naman si Lysander. Black card. Your card? Gulat niyang tanong. Yes, and it's for you. Sumandal si Xander sa upuan nito. Nakangisi. Sa amin yan. Actually, sa aming tatlo. No limit, no questions. Nanlaki ang mata ni Aileen. Kuya, hindi ko naman kailangan to. May sarili naman akong pera. Umiling agad si Leander. Hindi pwede. Why not? Because
Sabay-sabay na sagot ng tatlo. We're spoiling our little sister. What for? Natatawa niyang tanong. Hindi naman na kailangan at hindi naman na ako bata para ispoil niyo pa ako ng ganito. Gusto lang naman namin gumaan ang pakiramdam mo. Dagdag ni Lysander. Go shopping. Buy whatever you want. Heal. At bago pa siya makatanggi ulit, sinabi ni Xander, wala kang choice. Kami na ang nagpasya. Ang kailangan mo lang gawin ay lustayin ang pera namin. Isipin mo na lang na reward mo yan sa sarili mo. In that way, mag-e-enjoy ka pa sa kakapamili ng mga gusto mo at hindi mo na rin maiisip ang Marco na yon. Napatawa na lang siya at wala nang nagawa kasi sabi nga nila ay sila na itong nagdesisyon. Enjoy, okay? Huwag mo nang isipin ng tarantadong yon. Isipin mo na lang kung anong mga bags na bibilhin mo para pandagdag sa collection mo na ilang taon na ring hindi nadadagdagan. Sabi naman ni Lysander. And don't be sad, ani ni Leander. Hindi ka namin masasamahan kasi may mga kanya-kanyang meeting kami na kailangang daluhan. Pero gusto namin na mag-enjoy ka. Hindi nga siya sinamahan ng mga kuya niya dahil sa kani-kanilang meetings. Pero kasama niya ang ilang bodyguards at 2 maids. Binilin kasi siya ng mga ito dito to make sure na magiging safe siya, lalo na ngayon na na-reveal na sa public kung sino ang youngest ng mga Arellano. Noon kasi ang triplets lang kilala at pinoprotektahan ang privacy ni Eileen. Pero ngayon naisip nila na kailangan na rin malaman ng mga tao kung sino nga ba siyang talaga. Isang eksklusibong mall ang pinuntahan niya. Ang uri ng mga lugar kahit ang sahig ay mukhang mas mahal pa kaysa sa buong buhay ni Marco. Habang naglalakad siya sa isang sikat na luxury brand store, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses. Anong ginagawa ng isang tagatinda ng tofu dito? Tumigil si Eileen. Paglingon niya, nandoon si Natalia, ang kabet ng kanyang ex-husband. Kasama nito ang 2 babaeng halatang sanay sa pangmamaliit ng iba. Natawa ang mga ito nang makita siya. Kitang-kita sa mga mata nila ang pangmamaliit habang nananatili naman na kalmado ang ekspresyon ni Eileen. Baka naghahanap ng mop. O kaya naman gusto niya magnakaw. You know, hindi niya naman kasi afford dito. Pangungutya ng isa. Uy, miss, remind ko lang bawal mong palitan dito ang paninda mong cheap na tofu Or baka naman gusto niya lang na mag-apply bilang janitress. Sabi naman ng isa pa. Ang mga bodyguard niya ay kumilos na sana. Pero bahagya niyang tinaasan ng kamay kaya nanatili sila sa kanilang kinatatayuan at inihintay lang ang utos niya. Si Eileen, kalmado pa rin ang ekspresyon at hindi naman apektado sa panlalait ng mga ito sa kanya. Taas noon na lumapit sa kanya si Natalia. Ang ngiti sa labi nito ay nangunguyam at nang aalipusta. Hindi ka ba nahihiya? Kahit iwalay na kayo ni Marco, no? Nagkakalat ka pa rin ng kahihiyan? Talagang ang lakas ng loob mo na pumasok sa ganitong lugar kahit wala ka pa namang pera. At ang tangi mo lang na mai-offer ay ang cheap na paninda mong tofu. Ngumiti lang dito si Eileen. Isang ngiting hindi galit, kundi mahinahon. Hindi iyon ang reaksyong inaasahan ni Natalia mula sa kanya, kaya nainis ito lalo. Si Eileen naman ay napapaisip kung bakit hindi mo lang sinabi ni Marco sa kabit nito kung sino siyang talaga at kung bakit hindi mo lang nanonood ng balita si Natalia. E di sana, hindi ito napapahiya ng ganito ngayon. Manager? Sigaw nito bigla. Pakilabas nga itong babaeng ito dito. Hindi siya nababagay dito. Manager, ano ba? Bakit hindi kayo lumalapit? Ano ba namang klaseng service ito? Lumapit ang manager na halatang nag-aalangan. Ma'am, this is I don't care. Putol ni Natalia. May connection ako sa mga Arellano. Isang tawag ko lang, sarado tong shop na to. Kaya sundin niyo ang sinasabi ko. At gusto ko, napaalisin ninyo ang cheap tofu seller na to dito. Napatawa at iling si Eileen kay Natalia. Tiningnan naman siya ng manager na halatang natatakot na. Nginitian niya lang ang manager bago muling tumingin kay Natalia. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa bago sa wakas ay nagsalita siya. Talaga?
May connection ka sa mga Arellano? Ngumiti si Natalia. Yeah, kilala ko ang mga Arellano. Mga kuya nila, close sa akin. Bahagyang tumingala at tumawa si Eileen. Ganun ba? Pero mukhang wala naman silang nabanggit sa akin na may kaklose silang kabet na kagaya mo. What? How dare you? Sa likod niya, sabay-sabay na umayos ang tindig ng mga bodyguards. Nabalot ng pagtataka ang mukha ni Natalia at nagtaas kilay lamang siya dito. Manager, ano ba? Sigaw nito. Paalisin niyo na nga tong babae. Nakakababa ng level ng shop ninyo. Hindi siya nababagay dito. Pero ma'am, hindi po namin pwedeng gawin yan. And why not? Makalipas ang ilang segundo, may isang lalaki na nakasutang lumabas mula sa loob. Ang senior manager ng boutique. Ano pong problema, ma'am? Magalang nitong tanong. Agad na nagsalita si Natalia. Itinuro si Eileen. Yung babae na yan, tagatinda lang naman siya ng tofu. Wala yung pambayad sa kahit anong nasa tindahan na to. Paalisin niya na siya. Hindi ko ma-enjoy ang pagsa-shopping ko na nandito siya. Nakakasira ng view at nakaka-cheap, ha? Naputo lamang ang mahabang detanya ni Natalia nang biglang yumuko sa harap ni Eileen ang senior manager. Good morning, Miss Arellano. Nalaki ang mga mata ng dalawang kaibigan ni Natalia. Ano? Bulong ng isa. Si Natalia ay napamulagat. What are you doing? Sigaw nito sa senior manager. Why are you bowing to her? Paalisin mo na siya. Umayos ang tindig ng senior manager. Seryoso ang mukha. Hindi po namin siya pwedeng paalisin dito, ma'am. And why not? Nagtitinda lang naman ng tofu ang babaeng yan. Hindi niya afford ang mga gamit dito. She can buy this whole brand if she wants to. Tahimik ang paligid. What? Nabulol si Natalia. Anong ibig mong sabihin? Humakbang ang manager palapit kay Natalia. Let me clarify. Mariinit ang sabi. The woman you are insulting is Eileen Arellano, the youngest daughter of the Arellano family. Parang tinamaan ng kidlat si Natalia. The Arellano family? Pabulong at nauutal nitong ulit. Yes, tumango ang senior manager. She's the youngest, at the same time, the most private. That's why her identity was never made public before. The family was protecting her. Napatingin si Natalia kay Eileen. Maputla na ang mukha nito, habang si Eileen naman ay kalmado lamang ang ekspresyon. Hindi naman nagyayabang pero sapat na para manliit ang mga ito sa kanilang sarili. But now that she's back, patuloy ng manager, she decided to be open about who she really is. Sandaling katahimikan. So how come? Mariing tanong ng senior manager kay Natalia. You didn't know the youngest daughter of the Arellanos. Hindi ba't ang sabi mo ay may connection ka at ka-close mo pa sila? Parang naubusan ng lakas si Natalia. Nanginig ang tuhod nito. Unti-unti, lumuhod ito sa harap ni Eileen. I'm sorry, Miss Arellano. I'm so sorry. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya na insultuhin ka. Patawarin mo ako. Pangako, hindi ko na uulitin to. Ang dalawang kaibigan nito ay umurong sa hiya. Tahimik lang sa Eileen. Nakatingin kay Natalia. Walang galit sa mata niya. Stand up? Mahinahon niyang sabi. Nanginginig. Tumayo si Natalia. Ngumiti si Eileen at hindi mapanlait. Hindi mapang-ape. Kundi isang ngiting puno ng pag-unawa. It's fine. Sabi niya. I understand why you treated me that way. Napatingin si Natalia sa kanya. Nagugulahan. You only knew me as the tofu girl. The wife of Marco? The woman you stole him from. Bahagyang umiti si Eileen. So, I can't really blame you. Pero kitang-kita kay Natalia kung paano itong napahiya. At kung paano ito nahuli sa kasinungalingan nito na may connection daw ito sa mga Arellano. Sa huli,
Sa halip na siya at ito mga kaibigan ni Natalia ang pinaalis sa shop. Ang mga staff ay nag-sorry sa kanya. Lumipas ang mga araw at talagang patuloy sa pag-spoil sa kanyang mga kuya kasi gusto nila na makalimutan niya si Marco. Enjoy ka lang, Eileen. Sabi ng kuya niya na si Leander na mabigay sa kanya ang ticket papunta sa Maldives para magbakasyon raw siya roon. At syempre, sagot na lang lahat. Huwag mo nang alalahanin yung 2 basura, kami nang bahala kay Marco at sa kabit niyang yon. Tugtong ni Leander. Si Ruiz na rin ang humahawak ng karamihan sa galaw. Magbabayad sila sa'yo. Kaya ikaw, mag-enjoy ka lang. Napangiti si Eileen. Kahit may kaunting bigat pa rin sa dibdib. Thank you mga kuya. Mahina niyang sabi. I'm really lucky to have you 3. The best kayo. But seriously, hindi ko na alam kung paano ko kayo mababayaran sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Tumawa si Lysander at bahagyang ginulo ang buhok niya. Hindi mo kailangang bayaran. Ikaw ang bunso namin. That's our job. Tulad ng sinabi nila, nagbakasyon nga siya sa Maldives. Malayo sa sakit, malayo sa alaala ni Marco, malayo sa pagiging tofu girl. Sa gitna ng malinaw na dagat at puting buhangin, unti-unting huminga ulit si Eileen. Naglalakad siya sa dalampasigan habang hawak ang coconut drink. Hinahayaan ng hangin na tangayin ang buhok niya. My life is so beautiful. Ngayon ko lang talaga na-realize kung gaano ko kaswerte. Bulong niya sa sarili. I am so lucky. I am so loved. And life is just simply so beautiful. Na-realize niya. Ang buhay ay hindi lang umiikot sa isang lalaking sinira siya. Ang mundo ay mas malaki kesa sa isang maling pag-ibig. Isang umaga, habang nagkakape siya sa terrace ng villa niya, may lumabas sa headline ng tablet niya. Businessman Marco de la Cruz and Mistress Natalia Lopez arrested. Fraud, abuse, and conspiracy cases filed by the Arellano family. Binasa niya ang buong artikulo at nalaman doon na nakakulong si Marco. Naghain ng kaso ang pamilya Arellano. Na-freeze ang kaunting assets na to. Binagsak ang kumpanya. Nakakulong din si Natalia bilang kasabwat. At kahit ang pamilya ni Natalia ay nadamay pa. Huminga siya ng malalim. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring awa. They deserve it. Mahina niyang bulong. Lumapit siya sa gilid ng terrace at pinagmasdan ng dagat. Asul, napakaganda. Malawak at malaya. Iyon ang gusto niya maging ngayon. Gusto niya na maging maganda at malaya. Hindi ko na kailangan ng kahit sino para maging buo. Sabi niya sa sarili. I'm done being the girl who waits. The girl who begs. The girl who gets hurt. Ngumiti siya at pinikit ang mga mata. This time, I choose me. Pagbalik na Eileen mula sa bakasyon, ibang-iba na ang aura niya. Hindi na siya yung babaeng laging may bigat sa dibdib. May lungkot pa rin pero may liwanag at buhay na rin sa mga mata niya. Isang hapon, tinawag siya ng mga kuya niya sa library ng mansyon. Eileen, seryosong sabi ni Leander. Si Marco, umihiling na makausap ka. Tumigil siya sa paglalakad. Why? Tumango si Lysander. Gusto niyang humingi ng tawad. Personal? Tahimik si Eileen ng ilang segundo. Tapos ngumiti siya ng marahan. Sige, kakausapin ko siya. Nagulat ang tatlo. Sigurado ka? Tanaw ni Leander. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo? Oo, sigurado ako. Sagot niya. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. At kahit halatang labag sa loob nila ay pumayag pa rin ng mga kuya niya. Sa isang pribadong silid, sa isang legal facility ang naging tagpuan nila. May salamin, may gwardya, at may katahimikan na mabigat. Pumasok si Marco. Payat na, mukhang pagod, wala na ang dating yabang. Nang makita nito si Eileen, bigla itong napayuko
dahil sa labis na hiya at pagsisisi. Pero ano pa nga bang magagawa ng pagsisisi nito ngayon na nangyari na ang lahat ng ito? Eileen, nanginginig ang boses nito. Salamat sa pagpunta. Umupo siya sa tapat nito. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin sa akin, Marco. Huminga ng malalim si Marco. Sorry. I'm so sorry for everything. Sa mga salitang binitawan ko. Sa pananakit ko sa'yo. Sa pagtataksil ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawa na maging ganun kababang tao. Napaluha ito. I lost everything because of my own stupidity. At deserve ko yan. Pero gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Kahit hindi mo pa ako patawarin. Tahimik si Eileen ng ilang sandali. Tinitigan niya ang lalaki minsan niyang minahal ng buo. Marco, may nahon niyang sabi. Nasaktan mo ako ng sobra. Sinira mo ang tiwala ko. Tinapakan mo ang dignidad ko. Pero alam mo kung anong mas malala? Higit pa sa lahat ng yon? You made me forget who I was. Napatingin si Marco sa kanya. Pero dahil sa ginawa mo, dugtong niya, na-realize ko kung gaano kahalaga ang pamilya ko. Kung gaano kahalaga ang sarili ko. Na mas mahalaga ako kesa sa isang pagmamahal. Na akala ko ay perpekto, pero puno pala ng kasinungalingan. Tumula ang luha ni Marco. Kaya naisip kong palayain ang lahat mula sa sakit at pagkakamali na yon. Pareho naman tayo nagkamali. Ikaw nagkamali ka sa akin at ako nagkamali ako sa pagpili ko sa'yo noon. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari na yon. Kung patuloy kong pagsisisihan, hindi ako magiging masaya. Kaya nagpasya ako na patawarin ka na para matapos na at makapagsimula na ako ng tuluyan. Sabi ni Eileen, lalaki ang mata nito. Talaga? Pinapatawad kita. Ulit niya. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayokong dalhin habang buhay ang galit. Makikiusap din ako sa mga kuya ko. I'll ask them na bawasan ang kaso mo at paiklian ang sentensya mo. Hindi ko naman gusto masira ng tuluyan ang buhay mo. Eileen, pero huwag mong isipin na babalik tayo sa dati dahil ginawa ko to. Mahinahon ngunit matatag niyang dugtong. After this, we will never cross our paths again. I wish you to be happy in whatever life you choose. At tuluyan siyang tumalikod. Kinabukasan, binisita niya ang dating binan sa ospital. Mahina na ang babae, maputla, nanginginig ang kamay nang makita siya. Sinugod kasi ito roon matapos ang lahat ng nangyari. Na-stroke pa nga ito. Eileen, umiiyak na tong sabi. Sorry sa lahat. Sa pang-aapi, sa mga salitang sinabi ko. I was blinded by pride. Hinawakan ni Eileen ang kamay nito. Okay lang po. Mahina niyang sagot. Pinapatawad ko kayo. Napaluha ang babae. Salamat. Hindi ko deserve. Maybe not. Ngiti ni Eileen. Pero pinipili ko pong magpatawad. Dahil sa mga ginawa ninyo, I learned so much about myself. And for that, thank you. Nang malaman ng mga Arellano triplets ang ginawa niya, hindi nila maiwasang magulat. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Xander. Matapos ang lahat? Ngumiti si Eileen. Because I choose to forgive. And I chose to be happy. Natahimik ang tatlo. Tapos biglang ngumiti si Leander. You're stronger than we thought. Lysander nodded. Malaki ka na nga. You're no longer the little one we need to protect all the time. You've grown up, and we're very proud of you. Xander smirked. You're really amazing. Swerte na mga yun at mabait ka dahil kung kami lang, papahirapan pa namin sila. Pero dahil ito ang pasya mo, syempre re-respeto namin yan. Salamat, sagot niya. Matapos piliin ni Eileen ang magpatawad, hindi roon natapos ang kanyang pagbabago. Doon pa lamang talaga nagsimula. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit, pinili niyang unahin ang sarili niya.
Hindi na siya ang babaeng umiikot ang mundo sa iisang lalaki. Hindi na siya ang tofu girl na nakatayo pag minamaliit. Isa na siyang Arellano na mulat sa sarili niyang halaga. Bumalik siya sa mga lagay na dati niyang mahal. Ang pagbe-bake, ang pagdisenyo, ang pag-aaral sa negosyo. Unti-unti, pinupuno niya ang mga puwang sa sarili niyang iniwan niya noon para sa isang maling pagmamahal. At hindi iyan nakaligtas sa paningin ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal, sinama na siya ng mga kuya niya sa meeting ng Arellano Group. Sa una, tahimik lang siya nakinig, nag-o-observe. Pero kalaunan, nagsimula na siyang magbigay ng ideya. At nagulat ang lahat. May mga insight siya sa market. May natural siyang pakiramdam sa kung ano ang gusto ng mga tao. May tapang siyang magsabi ng totoo kahit sa harap ng malalaking executive. At tama si Ms. Arellano. Sabi minsan ng isang board member, "That strategy will give us a better long-term return." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aileen na hindi siya nandoon dahil anak siya ng Arellano, kundi dahil may kakayahan siya. Hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ang husay niya. Nanalo siya ng Young Business Innovator Award. Sinundan iyon ng Outstanding Contribution and Family Enterprise. Habang hawak niya ang tropeyo, tumingin sa audience na naroon ang kanyang mga magulang. At ang tatlong kuya niya. Nakatayo siya, pumapalakpak ng buong puso. "Look at her," bulong ni Lysander. "She really grew up." Hindi na siya yung batang tinatakbuhan ng problema. Sabi ni Leander, "She's facing the world now." Ngumiti naman si Xander, "And she's winning." At higit sa lahat, natuto si Aileen na mag-enjoy. Nag-travel siya kasama ang pamilya. Minahal niya ang buhay, pamilya, at lalong-lalo na ang sarili niya. Wala nang babaeng umiiyak sa gilid ng kalsada. Wala nang asawang laging nagdududa sa sarili. Ang natira ay isang babaeng alam na ang halaga niya. Habang nakatayo siya sa balkonahan ng Arellano Mansion isang gabi, tinitingnan ng mga ilaw ng syudad ay napangiti siya. Minsan, inakala niya ang perpektong buhay ay ang may asawa, may tahanan, may pag-ibig. Pero ngayon alam niya na, ang tunay na respeto ay ang magbuhay na hindi ka nawawala sa sarili mo. Isang taon ang lumipas at sa panahong iyon, tuluyan ang nanalo si Aileen sa laban sa lahat ng sakit na minsang umubos sa kanya. Wala na siyang balita kay Marco. Wala na rin sa kanyang isip ang ina nito at si Natalia. Hindi dahil nakalimot siya kundi dahil wala na silang buwang sa kanyang puso. Kaya, hindi na siya naghanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanila. Mas mahalaga na ngayon ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng pinaghirapan niyang abutin. Sa loob ng isang taon, mas lalo pa siyang naging aktibo sa Arellano Group. Hindi na lang siya ang bunso na inaalagaan. Isa na siyang respetadong executive na may sariling mga proyekto at vision para sa kumpanya. Ang mga proposal niya ay nagiging successful ventures. Ang mga ideya niya ay nagdadala ng milyong-milyong halaga ng kita. Kaya naman nang dumating ang engranding anniversary party ng Arellano Group, hindi na nakakapagtaka na siya ang isa sa mga sentro ng gabi. Nasa entablado ang kanyang tatlong kuya. Formal sa kanilang mamahaling tuxedo. Hawak ang mikropono. "Before we end tonight," sabi ni Leander, "we want to acknowledge someone very special." Lumingon ang lahat kay Aileen. "Someone who came back to us not broken," dagdag ni Lysander, "but stronger than ever." Ngumiti si Xander. "She's not just our little sister. She is the treasure of the Arellano Group." Tumawa ang mga bisita, pero alam nilang totoo ang sinasabi ng triplets. "Ever since she returned," patuloy pa ni Leander, "our company kept growing. Siya ang swerte namin." Napailing naman si Aileen habang natatawa. At syempre, kahit sa isang formal na event, hindi nawawalang pagkaka-OA ng mga kuya niya. By the way, singit na Lysander, "If anyone here plans to go and get closer to our sister, think twice." Dagdag ni Xander, "Or thrice,
Sabi naman ni Leander. Because we're always watching. Sabi ni Xander habang kunwaring masama ang tingin. Nagtawanan ang lahat habang si Allen ay halos magpalamon na sa kinauupuan niya dahil sa hiya. Lumipas ang isang sandali at dahil sa dami ng tao at ingay, medyo nainip si Eileen. Lumapit siya sa tatlo. Magpapahangin lang ako sa labas. Sabi niya at agad na nagtaas ang kilay si Xander. Sa labas? Mag-isa? Oo naman, sabi ni Eileen. Sa terrace lang? Magsama ka ng bodyguard, singit ni Leander. Napatawa siya. Kuya, Trace lang yon. Hindi battlefield, I'll be fine. Nagtinginan ng tatlo at pumayag din kaya nagtungo na siya sa labas. Ang hangin sa labas ay malamig at presko. Mula roon tanaw niya ng mga ilaw ng lungsod, malayo sa ingay ng ballroom. Huminga siya ng malalim. Hindi niya napansin na may papalapit. Miss Eileen? Napalingon siya dito at dito niya nakita si Attorney Ruiz. Nakasuot ito na sobrang bagay na bagay dito. Lalo itong gumapo. Hey, sabi niya. Attorney Valdez, hindi ko alam na nandito ka. I was invited. Pero I saw you leave. Just wanted to check if you're okay. Ngumiti siya. I'm fine. Just needed some air. Tumayo ito sa tabi niya. Nakasandal sa railing ng terrace. You know, I've been watching your journey this past year. And I have to say, I'm really proud of you. Napatingin siya dito. Proud? Yes, sabi nito. From everything you went through. To where you are now. I didn't expect that level of growth. Ngumiti siya ng bahagya. Thank you. Tama nga naman ang mga kuya mo kanina. Dagdag ni Ruiz. You truly are the treasure of your company. Medyo nahiya si Eileen. Coming from you, that means a lot. Saglit silang natahimik. Hindi awkward pero may kung anong biglang bumigat sa hangin. Parang may naramdaman silang pareho. Kahit di pa nila maintindihan. Tumingin sila sa isa't isa at sa sandaling yon, pareho silang naramdaman na baka sa gitna ng pagkawala at muling pagbangon, may isang bagong koneksyon na dahan-dahan nang nabubuo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!